Salamat. At sa lahat ng kapatiran na narito po. Pero higit sa lahat, doon po sa mga kapatiran na bumubuo ng Jesus Christ Bible Baptist Mission and will become Bible Baptist Church maya-maya po lamang. So, ang ating pong pag-aaral ay napakapayak. Ito po ay mainly para po, primarily para po doon sa mga kapatiran natin dito sa Jesus Christ Baptist Church. And then of course, for all, generally, para din po naman sa atin. So ngayon po, sa Bible po, ang church o simbahan ay binigyan po ng tatlong description o figure of speech o yung tinatawag na analogy. Una po ay inalintulad po ang church sa isang bride. Tapos po inalintulad po sa isang body. Pagkatapos po inalintulad po sa isang building. So yun po ang magiging mensahe ko para sa mga taga rito sa mataas na kahoy. It will be very payak po lamang ito. Maalala nyo po ito dahil ito'y pagbubuo ninyo. And I would like you to remember these basic things sa inyong pagbubuo bilang isang iglesia. Una, puntahan na po natin kagad ang simbahan ay inalintulad sa isang babaeng ikakasal, a bride. At nung siya ikinasal na, isang babaeng asawa. Una po, ito pong tinatawag na bride, ito po ay, ang message po nito ay commitment, mga kapatid. Ito pong kasal, ang pagkakasal ay isang commitment. It's not instead of convenience, ito po ay isang commitment for life. Kaya nga sinasabi po natin, till death do us part. Ito po ay isang desisyon na iyong gagawin. It is an act of commitment that regardless of what happens, ano man po ang mangyari, hindi ka bibitaw dyan, and you will honor your commitment. Yan po ang inyo pong tatandaan dito po sa Jesus Christ Baptist Church. Ano-ano po yung mga bagay na yun na dapat kayo ay magkaroon ng commitment? Tingnan po natin yung mga ilang bagay po dyan sa ating pong teksto. Una, dyan po sa verse, tingnan nyo po yung susunod dyan, sa verse number 22, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. So, ang una po, magkakaroon kayo ng pagpapasakop. Yan po ang isa po na ating pong inyong dapat maging commitment. Matuto kayong magpasakop sa salita ng Diyos. Ano? Bagamat minsan ang pastor magkakamali po yan, sa pagkatao po lamang yan, magkakaroon po yan ng mga pagkakataon that he might be able to say something na hindi, minsan sasabihin mo kaya mainit ang ulo ni pastor o medyo emotional siya. Yes, it will happen once in a while. Pero generally po, huwag niyong kalilimutan na ang ating pong pinaka-constitution sa ligang batas dito sa Jesus Christ Baptist Church ay hindi po yung kaisipan ng tao, hindi po yung kaisipan, opinion ni pastor, kundi ito po ay mga salita ng Diyos na kanyang ibinigay sa atin sa aklat na tinatawag nating Biblia. Kaya yan po ang una ninyong commitment, mga minamahal. Yung pong salitang submission, it's a military term. May mga pulis po tayo dito. Ano po? Pag sinabi pong submit, no? Sa military essence, in a parlance, ibig sabihin yan, kahit ayaw mo, kahit hindi mo trip, kahit hindi mo nararamdaman, kaya nga, pero dahil yan ay utos, no, ng tinatawag na organisasyon, yan ay pangako mo, you will have to follow and submit. Ganyan po ang ating pong pamantayan. Kahit na minsan ikaw ay ayaw mo magbigay, ayaw mo magsimba, tinatamad ka, ayaw mong gawin yung utos na yung tungkulin sa church, but because it has been a commitment to Jesus Christ, to the Lord, na ikaw ay gagawin mo yung kanyang salita, then you will transcend, lalampasan mo yung damdamin mo, at ikaw ay gagawin mo at gagampanan mo ang pagpapasakop sa salita ng Diyos. Yan po ang ating pong final arbiter of truth. Yan po ang ating final source of authority sa simbahan na ito. Kaya nga, huwag natin kalilimutan, una sa lahat, pasakadya po lamang na hindi po nakapagliligtas ang reliyon. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Ang simbahan po ay hindi nakapagliligtas. Itong Baptist Church, Riverview, bagamat ito ay gawain ng Diyos, pero para ikaw ay magmiyembro lamang dito, magpapabinggan ka lang, kung yan ang aasa mo para maligtas ka,
ikaw ay nagkakamali, kaibigan. Walang reliyon, ni baptisman, at kahit anumang reliyon ang pwedeng magligtas sa atin, kundi ang kamatayan lang ng Panginoong Hesus nang tayo po ay kanyang tinubos sa krus ng Kalbaryo. So yan po, huwag niyong kalilimutan. So una, Riverview, Jesus Christ. Riverview ako ng Riverview, ha? Kasi sabi ko, Pastor, bakit hindi Riverview? Sabi niya, wala namang ilog dito eh, di ba? Tama nga naman, di ba? Kaya, Jesus Christ, BBC, para sa inyo po yan, ang unang yung tungkulin, kapag kayo ilarawan ng isang babaeng ikinasal, ikakasal at kinasal, ay kayo ay magpasakop sa salita ng Diyos. Huwag po kayo makinig kay Marisa, kay Marisol, kay Marites. Doon lang po kayo sa salita po ng Diyos. Pangalawa po, bilisan po natin. Baka bigla tayong ulanin dyan, kawawa naman po yung mga nandyan. Pangalawa po, na inyong pong commitment bilang isang larawan ng babaeng ikinasal at ikinasal ay doon po sa verse number 26, 27. Sabi po dyan, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Alam niyo po, kaya nga po ang babaeng ikinakasal puti. Di ba? Here comes the bride, all dressed in white. Sapagkat ang puti na yun ay naglalarawan ng kadalisayan, kalinisan, at tinatawag na purity. So, pangalawa po na inyong commitment, Jesus Christ Baptist Church, ay ito, na kayo ay mapanatili ninyo ang inyong pamumuhay, ang inyong patutuo na malinis, dalisay, at walang maipipintas, walang maibubutas ang mga kapitbahay po natin. Yan po ang mahalaga. Sapagkat minsan, maraming salita, walang gawa. And that won't work, my friend. So, mula po ngayon, one of your pledges of your allegiance, as you make yourself a part of this church, you are saying, hindi ako gagawa ng anumang bagay na mapapahiya ang simbahan, mabubutasan ang gawain, at ang ating patutuo ay ito ay magkakaroon ng tinatawag na stain, wrinkle, o magkakaroon ng mancha. I will maintain the integrity and the dignity of the testimony of Jesus Christ Baptist Church. At hindi nyo sasabihin, at huwag na nyo lang mumurahin ng Diyos. Huwag po, ano po. At baka mamaya, hindi lang COVID po yan, kapatid. Mamaya, ano po yan, ano ha? So, makita po natin that we will live, ang sabi nga ng Bible, dapat tayo po ay nasa tamang hulog. When people look at us, when people would look at us, hindi nila basta makikita yung anumang bagay, kundi they would see that Jesus is the living power and force sa buhay po natin. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So pangalawa pong commitment ninyo, Jesus Christ Baptist Church, ay mamuhay kayo ng matuwid, mamuhay kayo ng malinis, mamuhay kayo ng above board, huwag kayo mamumuhay na may mga palihim, patago, may mga agenda sa ilalim ng lamesa. Everything should be above board with all honesty and integrity so that people, not only God would be pleased, but all people around us. Pangatlo po, tagalog po guys sa pangatlo. Pangatlo po na commitment ninyo ay yung pong tinatawag po na fidelity, faithfulness. Alam niyo po, sa isang misis o sa isang babaeng ikakasal, ang isa pong commitment niya ay maging matapat sa lalaking kanyang minamahal. Yan po ang isang commitment. Hindi po pwedeng two-timer. Hindi po pwedeng meron pang iba. Kapag ikaw ay kay Jesus Christ and sa kanyang salita, yan po ang isang commitment. Maging tapat ka, one woman man, one man woman, and that's the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, pangatlo pong commitment ninyo sa inyong gawain dito, lahat ng inyong mga pamantayan, lahat ng inyong obligasyon, dapat kayo ay merong commitment na magiging tapat. Sabi ng 1 Corinthians 4:2, for every minister of Jesus Christ, they should be found faithful. Yan po ang pangatlo, fidelity. Huwag magtataksil, huwag babasagin ng pangako. Pag meron kayong ipinangakong gagawin, do it by the grace of God, do it with all your strength, because my friend, that's one of the great qualities of a follower of Jesus Christ. Maging tapat sa lahat ng bagay, sa lahat ng dako, sa lahat ng panahon. Pang-apat po,
Pang-apat po na commitment ng isang may bahay o ikinasal na babae is a commitment of servitude. Hindi ba ang isang nanay, ang isang misis, wala po siyang ginagawa kundi natutuwa nga po ako sa mga misis, di ba? Na ang harap nila ay lutuan, kaldero, planggana. Ang buhay po nila pag sinabi na lang yes, ay nagiging bahagi sila ng isang buhay na bago na, hindi na sila dalaga, nasa loob na sila ng bahay, bantayan ng mga bata, mag-alaga, magluto, mamalengke. It's a life of servitude. Kaya pag ikaw po ay nasa bahagi ng church na ito, lagi mong isipin Jesus Christ Baptist Church as a member, ang iyong buhay ay dapat maging isang balon ng paglilingkod, pagbibigay papuri sa ating Panginoong Hesus Kristo. So that will be your life. Hindi na po ito para yung ating selfie. Hindi na po ito para yung sarili natin, ang ating parangalan, yung sarili natin ang itaas natin. It's about honoring and praising and glorifying and lifting up the Lord Jesus Christ alone. So yan po ang pang-apat. Lumipat na po tayo doon po sa pangalawa. Yan po ang inyong commitment. Kayo po magiging bahagi officially po ng Jesus Christ Baptist Church. Pangalawa po na larawan na ibinigay ng Bible sa atin ay katawan. Body. Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 12 and verse number 14. 1 Corinthians chapter 12 and verse number 14. Ito po ang pangalawa po na gusto ko pong tingnan ninyo, mga kapatid, dito sa Jesus Christ Baptist Church. Sabi po dyan, for the body is not one member, but many. O tapusin na natin dyan. At alam ko nabasa nyo na rin po yung kabuuan ng kapitulo na yan. Ang sabi dyan, ang simbahan naman ay hindi babaeng ikakasal o ikinasal ng babae, kundi pangalawa, ang larawan naman niya ay isang katawan. Now, ano po naman ng lesson dyan? Ang pangalawang mensahe po dito sa inyo, Jesus Christ Baptist Church, ay yung pagkakaisa. Unity, synchronization, oneness, cooperation. Yan po ang mahalagang-mahalaga kapag gusto nating magtagumpay at ang gawain natin ay magpatuloy, tayo ay gamitin ng Diyos at lalo tayong lumago, then wala po tayong ibang dapat gawin kundi katulad ng katawan, magkaroon ng pagkakaisa. So, yan po ang pangalawa pong tinatawag na larawan ng simbahan ng Panginoon. Una po, natitignan natin sa katawan, dapat ito po ay merong kalakasan o healthy o fitness. Meron po siyang fitness, top shape. Alam niyo po, yung mga sundalo natin, ako, mabutit ang ating brother police na narito, maganda, walang tiyan. At napaganda ang aking example. Nakakaya naman kung pag ganun ko, biglang hindi huminga. So, makita natin na ang ating brother dito ay talagang fit na fit. Amen? Yan ang sundalo. Yan ang mga ano. At mas masama naman kung yung babae ang malaki ang tiyan, hindi ba? Mahirap po yung mama, no? Kaya magandang-maganda po yung fitness nyo, ma'am. Ibig sabihin, they keep themselves in top shape. Why? Because of the rigors, the demands of their duty. They are here not to just walk in the park and sing music. You know, andito sila to protect us. It is a risky duty. Nakataya ang buhay nila, nakataya ang kanila kailangan. May presence of mind, alertness. Meron silang tinatawag na, meron silang gilas, no? Angas. Kaya nga Batangas, hindi ba? Batang maangas, hindi ba? Kailangan may angas ng dating, may tigas. Para pag mayroong pangangailangan, may panganib, they will be able to respond right in the nick of time and secure and protect us and keep us all safe 24/7. Ganon din po tayong mga mananampalataya na kayong member ng Jesus Christ, manatili, siguraduhin po ninyo ng inyong spiritual body ay fit, laging matibay. Alam naman ninyo kung ano nakakasira, yung mga junk food, no, yung mga fast food na pagkain nakakasira. Huwag kayong masyadong kumain. Alam po niyo magpapatibay sa inyo, magbibigay sa inyo ng malakas, magpapalakas sa inyong pananampalataya. Huwag kayong magmimintis ng pakikinig, ng preaching, ng Word of God. Bawasan niyo yung sa mga cellphone na mga walang kabagay-bagay. Come to the Word of God, memorize the Scripture, study the Bible, praise the Lord, sing music to the Lord. And sabi nga, umaawit pa si tatay, hindi ba? Anong inaawit nyo? Tayo nung kayo ay lumulundag-lundag doon sa kama. So makita po natin mga minamahal na
Alamin niyo po, lumayo kayo sa mga bagay na napapanood na hindi maganda, mga barkada na makakasira sa inyo. Try to avoid and shun all things, communications, company, friendship, and engagement and activities that would ruin, that would weaken your strong resolve to be useful for Jesus Christ. Bantayan niyo po yung health niyo. Kasi ang pinakamalungkot po ito, lahat po tayo ngayon, ay pipirma, sasabihin, I will be a part of Jesus Christ Baptist Church. Meron kayong mataas na ambition. You have high idealism, anticipation, aspirations. I will be useful for God. I will be a blessing. Dadali ko ang aking pamilya sa Panginoon para sila rin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero pag hindi kayo nag-ingat, hindi kayo nagbantay sa inyong tinatawag na spiritual shape, mga kapatid, isang araw, baka pagbalik namin next year dito, wala ka na. Backslide ka na. Hindi ka na magagamit ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible sa 1 Peter 5:8, mag-ingat ang bawat isa sapagkat ang kaaway natin si Satanas ay parang isang leon na siya ay umaatungal, naghahanap ng kanyang masisila. All of us are under attack, under siege. 24/7 ang kaaway natin. Hindi tumitigil po yan. Kaya mga young people, especially mga kabataan, mag-ingat po kayo. Bantayan niyo po yung inyong pananampalataya sapagkat kung merong binigay ang Diyos sa inyo na pinakamahalaga sa buhay na ito, hindi lang po yung kayo nakapag-aral, may mga kaibigan kayo, but the greatest gift that God has given to you is this, na ikaw ay isang araw nakilala mo si Kristo bilang tagapagligtas, nagkaroon ka ng pagkakataon na maunawaan na ikaw ay makasalanan papunta sa impyerno, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Pero dahil sa mensahe ng Diyos at sa kanyang awa, naunawaan mo na si Kristo lamang ang tagapagligtas. At nung tinanggap mo siya, ngayon nasasabi mo na, pag ikaw ay namatay sa langit pupunta, wala kang duda, wala kang tinatawag na pangamba, hindi ka nanguhula, hindi ka tinatawag na nagdadalawang isip, kundi sigurado mo pag ikaw ay namatay sa langit pupunta. Kaibigan, yan ang pinakadakilang bagay na meron ka ngayon sa buhay mo. What shall it profit a man if he may gain the whole world and lose his soul? Nothing. But since God has given you that grace of salvation, saan ka nakakita niyan? Saan ka nakakita niyan? Na ikaw isang tao, alam mo, pag namatay ka, sa langit ka pupunta. You have lived all your life at ang narinig mo hindi pwedeng matiyak ang pagpunta sa langit. Ang narinig mo ay hindi nasisigurado ang pagpunta sa langit. Basta gawin mo mabuti ang reliyon mo, makapagliligtas. But then one day God came to you and what did He do? He gave you a message that what? Na pwedeng matiyak pala, biyaya palang kaligtasan, regalo pala ito. Tinapos na ni Kristo at nung ito'y tinanggap mo, kaibigan, yung ibig kong sabihin na ito, huwag pagyamanin mo na yan. Huwag mong baliwalain yan. Because that's the greatest treasure and possession that you have in this life. Higit pa yan sa mga milyonaryo. Higit pa yan sa mga taong sikat, makapangyarihan. Kung sila man ay merong lahat yan. Pero kung sila ay walang katiyakan ng buhay na walang hanggan, malungkot po yun sapagkat kapahamakan ang pupuntahan nila. What I'm saying is, please nourish your health. Please protect your health. Stay fit so that, my friend, when the fight comes in, when the call of duty sets in, you will be prepared and quick to respond. So tingnan po natin, yan po, dapat po ay ingatan natin yan. Not only that, kundi yung pong katawan, dapat meron pong tinatawag na unity. Sabi po dyan, huwag mong sasabihin ng ilong, sabi doon, huwag sasabihin ng ilong na hindi na kailangan ng paa. Huwag sasabihin ng paa, hindi na kailangan yung mata. Huwag po ganon. Kundi ang katawan natin should be synchronized. It is what? It functions synchronically. Synchronized po siya. Nagkakaroon po siya ng coordination. Yan po ang isang gusto kong ipakita sa inyo na bawat member po ng church, katulad po ni tatay, kahit may edad na siya, meron siyang bahagi dito, nalugi nga lang sa tarpaulin. No? Siya nga na, wala tayong magagawa tayo. Mas maganda nga talaga yung tarpaulin. Pero mas maganda ito dahil ito galing sa puso ninyo ito. Babawin na ako tayo, ha? Okay. Ibig kong sabihin, kaibigan, wala rito na walang kwenta. Lahat rito na naligtas sa biyaya ng Diyos, by Holy Spirit ka, you can contribute. Kahit na ikaw yung paa, ikaw yung ilong, ikaw yung tenga, meron kang bahagi na magagawa po dito. Nobody is inconsequential, nobody is insignificant, everybody is what? Significant, and everybody can do something.
Ang gagawin lang ni pastor sa inyo bilang inyong lingkod, tuturo niya sa inyo, ikaw maglinis ng ito, mag-maintain ng mga halaman. Sasabihin lang niya, kapatid, tayo sa visitation. Kapatid, ikaw mag-maintenance, marunong ka sa electrical. Ayan, meron kang ganda. Sabihin, may magagawa ang bawat lahat, ang bawat isa. Maaaring ikaw yung mata, maaaring ikaw yung paa, ikaw yung naalala niyo ba yung kwento, yung talinghaga na kinuwento ng mga pagba, nakarinig natin? Nagreklamo daw isang araw, nagrally yung buong katawan, nagprotesta. Bakit? Nagagalit sila doon sa bibig. Sabi nila, tayo ang naglalakad papunta sa trabaho, ang kamay ang nagpupukpok, nagmamason, tapos yung mata ang sumasakay, yung paa, yung puwet ang nasasaktan. Pagkatapos ang kumakain lang yung bibig. Sabi nila, masamang galingan, hindi pwede yan, unfair yan. So nagprotesta sila, so sabi nila, nagkasundo sila, simula ngayon, huwag na natin pakainin yung bibig na yan. Walang ginagawa, nguya lang ng nguya. Ang lakas lumlok, grabe, lamon pa ang kumain. Ayun, so isang araw nagkasundo sila, ayun, hindi nila pinakain yung bibig. Sabi nila, buti nga sa'yo. Mga ilang araw lang, sabi ng mata, sabi ng paa, lahat po ay meron pong bahagi dito. Maaaring yung iba is a comely, kumbaga sa bahay, ikaw yung flower-based, ornamental ka. Ikaw yung umaawit, ikaw yung laging nakikita. Si pastor yung laging nagpipreach dito, nakabarong, tinatamaan ng mga maliliwanag na ilaw. Kumbaga, ito yung mga top light, yung mga highlight. Ay, sorry, mali pala. Yung ilaw ang tinatamaan. sorry. Minamadali ko kasi para tayo makaubos na eh. Ibig ko sabihin, kahit na yung may mga sabi ng Bible, meron mga comely ministry, yung bang sila ang nasa harapan, no? Pero meron iba naman, nasa likod lang, no? Hindi nakikita, yung katulad ng tagalinis. Alam ba, nakaupo tayo dyan, maayos, walang nalikabok. Sinong naglinis niyan? Kung sisipin natin, wala namang kwenta. No. Sabi nga ni David, kahit ako'y tagabukas lang ng templo, doon sa Jerusalem, isang kaligayahan ko na yan, sapagkat ginagawa ko yan para sa Diyos. So wala pong baliwala, walang maliit. Everybody should participate and contribute because that's the function of the body so that you can move and progress and conquer territories. Panguli, pusin na po natin ito. Panguli po, ito po ay inalintulad sa isang building. Gusali. Tingnan po natin sa Ephesians 2. Ephesians chapter 2. Panalangin po natin ang ating pastor na isang araw na naman ay siya rin naman ay makatagpo ng kanyang iibigin, mamahalin. Para, hindi kasi bride, di ba? Bride. Di ba? Kulang. Okay. Magaling siya magayos ng gusali, di ba? Tapos na. Yung katawan niya, andyan. Pero wala yung kulang yung isa para makumpleto. Yung bride. Naalala ko, sa buong buhay ko, Pastor Sosa, nakapunta ako, nakita mo sa Facebook, di ba? Nagpunta kami kila Pastor Rudy Calayan. First time ako, ilang taon na ako? 63. First time na sa isang youth camp, nakarinig ako ng isang invitation kakaiba. Siguro, alam na nung ibang pastor dyan, hindi ba? Napanood nyo siguro doon. Pinost ko eh. Tuwan-tuwa ko eh. Sabi ng isang pastor, sino rito ang tinatawag ng Diyos na maging asawa ng pastor? Saan nakakita ng ganyang invitation? I mean, I have been in the ministry for the last 45 years and I've never really heard someone do that. Doon lamang. Kailan lang yun? Nagulat naman ako. Mas talo akong nagulat. Hindi ako nag-expect na may lalapit. Pambira naman. Public yun eh. Di ba? Public. Then sabi ko, wala yan. Ano lang yan, kumbaga, mambo-jumbo lang. Mana, sabi lang yung pastor. May tumatayo. May tumatayo doon. Alam na ko ilan yung tumayo? 13. Pastor Josh, bibigay ko sa lahat ng address. Yung profile picture, lahat, kompleto ko. Bibigay ko sa'yo. Pati number, bibigay ko na sa'yo. At huwag kang tatawa-tawa, Pastor Aldrich, sa'yo din.
Kayong dalawa. Okay. Pantayan natin, pag-pray natin yan. Yan po yung mga katuwaan lang sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. Kasi kailangan mo talaga, Pastoral Jazz, ng katuwang. Di ba? Mahirap naman yung nag-iisa ka dito, tapos lumindol, ganyan. Di ba, may kasama ka. Okay? May kasama ka. Kung gusto mo naman, mag-imbita na rin ako rito. Sino ang gusto rito na tinatawag ng Panginoon na kinakausap upang maging asawa ng Pastor Jacinto? Paki-text na lang po ako. Alam ko nakakaya. Text na lang po ako. 0945-338 o 687. Ako nang bahala dyan. Tatapusin ko yan. No, kidding aside, pag-pray po natin si Pastor. Because, isa po, sabi nga po, help me. Kailangan niya po ng katuwang, lalo sa paglilingkod sa Diyos, napakahirap po. Alam nyo, tignan nyo ito ha. Tignan mo to, Pastor Jazz. Ang dalawang tao, kasi pinag-usapan pag-aasawa kanina, dalawang tao nag-asawa. Diba? They married, 2 person lang. Isang babae, isang lalaki. Eh yan lang dalawa na yan, parang aso't pusa yan. Ang hirap magkasundo yan, di ba? Kahit mga pastor at saka mga asawa ng pastor, ang hirap. Dalawa lang yan. Eh kung meron ka halimbawa, ilan ba ang tupa mo dito ngayon? Oh, yung talaga yung ano na. Sige mo kung meron kang 33 to 50 na individual, iba't ibang pinanggalingan, iba't ibang gusto, nag-aasawa sila, spiritually speaking, nagsasama. Isipin nyo, ang hirap pagsamahin yan. Kaya ang hirap ng trabaho ng pastor, Pastor Larry. Mga pastor, kaya mahirap ang trabaho natin. Eh, isipin nyo lang yung asawa nyo, di ba? Oh. Di ba? Kaya, tsaka isa pa, yung isang sabi nga nung narinig ko ng isang pastor, di ba? Kapag may pagsubok tayo, iba yung encouragement ng may misis ka na nadi-discourage ka, may problema ka. Iba yung meron kang mahihingahan. Di ba? Yung sabi ng isang pastor, pag siya daw ay discourage talaga, gusto na niya mag-quit sa pagpapastor, kinukuha lang daw niya yung wallet niya, tapos bubuksan niya, andoon na yung picture ng misis niya. Tapos pag nakita na niya yung picture ng misis niya, lumalakas na siya. Sinasabi niya, kung ikaw nga napagtiisan ko. Di ba? Ito pa kaya, di ba? Kaya, malaking magagawa ng misis. Balik na po tayo sa salita ng Diyos. Pag muli po, Epeso 2, ba't ba natin naisingit siya? Napapanahon na, sabi ng tatay. Wala, ako'y inayudahan ako ni Pastor. Ephesians 2, panguli na po. Chapter 2, verse 20. Building na po. Hindi po lang bride, hindi lang po body, kundi building. Verse 20. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom the building, fitly framed together, groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Pamuli, mga member, the church, ito yung huling billing ko po sa inyo. Paalala, bago kayo pumirma at magkaroon kayo ng official membership, chartered membership sa Jesus Christ Baptist Church, kayo po ay isang gusali katulad nito. Yan po ang inyong comparison analogy. Yan po, yung isa ay commitment, yung isa ay cooperation, yung ito po naman yung cost. Ito naman yung nagbibigay ng idea ng halaga. Ang halaga ng paglilingkod sa Diyos. Pag merong building, ang unang nasa isip natin, foundation. Hindi po ba? Yung pundasyon. Alam niyo naman po, sabi nga ni Pastor Tatanda, yung sa Pasig, naalala ko, sabi niya sa akin, Pastor Tan, naglibing na ako ng 5 milyon dyan, wala pa ako nakitang nakausling bakal. Kasi ang laki nung pinagawa niyang templo sa San Joaquin. Ang laki-laki. Kaya kailangan, malaki din yung, malalim din yung foundation, malawak. Sabihin niya po yung isang magastos na bahagi ng pagpapagawa ng gusali, foundation. Sapagkat yan yung tibay. Yan yung magbe-base kung gaano kataas ka. Mga kapatid, mga members, gusto pong sabihin sa inyo ito una, sabi diyan sa binasa natin, at saka doon sa 1 Corinthians 3, ang ating pinaka-pundasyon of course si Jesus Christ.
Siya yung pinakabato, matibay, hindi magigiba kahit na ano pang dumating na pagsubok. The church will stand the test of time. Jesus Christ said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. At sabi rin ng Hebrews 12, when the time of shaking comes, magkakaroon ng time that everything in this world will be shaken. The big one will come. Pero sabi niyan, yung mga nakatayo sa pangako ng Diyos, sa bato, ang Panginoong Yesus will stand forever. Hindi po tayo matitinag. Pero tayo po ay nagtatayo din ngayon ng simbahan. May ano po ito, may halaga po ito. Hindi po ito 2.5. Kung ang Panginoon binigyan niya tayo, ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus para ikaw ay maligtas, ako ay maligtas. Magkaroon tayo ng katiyakan ng pagpunta sa langit. Inuulit ko, hindi po ang baptist ang nakapagliligtas. Baka meron tayong mga ilang panauhin at mabuting maliwanag po. Kasi minsan iniisip ng mga tao ay inaakit ang tao sa reliyon para sila ay sumama at maligtas. Hindi po ganun ang turo ng baptist. Sa amin po, ang tinuturo ng Baptist, kahit wala kang reliyon, pero pag naunawaan mo na si Jesus Christ siya ang namatay sa krus para tubusin ka, ibinigay niya ang kanyang buhay sapagkat hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili at ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay. Pag naunawaan mo yun, tinanggap mo yun, ikaw ay maliligtas. Yan po ang maliwanag na mensahe. It does not bear the religions of this world has wala siyang tinatawag na statistical points para ang tao ay maligtas. Only the blood of Jesus Christ. Pero mga kapatid, God, binigay niya kanyang buhay, na ikaw ay naligtas na at nakuha mo ang kaligtasan na regalo. Hindi ibig sabihin po niyan, 2.5 po ay napulot sa kalsada, pinitas sa isang puno. Meron ka rin dapat na halaga, sacrifice, para ang magpatuloy ang gawain ng Diyos. Amen. Ang pundasyon. Alam niyo po, yung bawat punta niyo rito, nagtatayo kayo ng pundasyon. Yung bawat prayer niyo rito, pinatitibay niyo ang pundasyon. Yung bawat bigayan ninyo, may sakripisyo kayo. Sana po, di naman napulot sa mga tiles na yan. Itong mga ito, tinanong ko, sabi ni Pastor Sosa, ang ganda naman ng chandelier mo, Brad, saan mo nakuha yan? Diyan sa lipaan, tinanong ko, magkano yan? 3,000 rin yan, Pastor. Hindi yan po, dumadli po yan ang galing doon sa tindahan na nagpunta rito mag-isa, nagpakabit yan. Yan po, may gastos po yan. Bakit po? Sapagkat ang mga tao dito, nagsakripisyo. Hindi naman po tayo mayayaman, hindi naman tayo mga milyonaryo, pero dahil naunawaan mo na nagtatayo tayo ng gusali para sa kaharian ng Diyos, para sa kaluwalhatian niya, tayo ay handang magsakripisyo at gawin natin yung bahagi natin. Yung choir, yung mga umaawit na choir, mahirap yan ha, yung mga choir, napupunta dyan once a week, magpa-practice, hindi ba? Tapos gutom, pagod pa yan, gutom yan, pawis yan. Minsan walang pamirienda si pastor, hindi ba? Pero kanta lang sila, di ba? Kaya tingnan nyo, sintonado, di ba? Pamiriendahin mo naman kasi. Kasi nauuna dun sa musika. Ang musika, nauuna, kahabulan sila eh, hindi ba? Ito lang, biro lang po yun, para makapagmerienda kayo, ha? Hindi ko sabihin, hindi po libre yun. Pumunta kayo rito, iba baka naglakad, nag-ipon ng pamasahe para na makapunta rito. Bakit po? Because when we build the kingdom of God and this edifice for the glory of God, wala po itong libre-libre. Meron po itong halaga. At kapag ikaw ay nag-invest sa isang bagay, mamahalin mo yan. Kapag ikaw ay merong halaga yung iyong pinupuntahan, you invest something, you share something, your time, your money, your effort, your talent, your skill, everything, and your prayer, and the hearts, and the life itself, bibigay ka dyan, yung anumang bagay na nag-i-invest ka, mapapamahal ka dyan. At kahit anong mangyari dyan, tingnan mo ito, Pastor, kahit anong mangyaring pagsubok dito sa simbahan nyo, magkakaroon kayo ng pagsubok. Sinisiguro ko na yan, Pastor, masaya tayo ngayon. Pero time will come, magkakaroon ka ng problema dyan, guwigwigin ka ng jablo, may mga member na manlalamig, may pupuna sa'yo. It will come, it's a part of the territory. Mangyayari yan. Pero nais kong sabihin sa'yo, kapag yung mga tao mo ay nagkaroon ng bahagi sa gawain dito, hindi yan aalis. Sasabihin nila, Pastor, kahit anong mangyari, kahit anong pang pagsubok na dumating sa atin, ang gawain na ito, nasa likod po kami, Pastor. Magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Pero yung mga padalu-dalu, alam niyo, yung paupo-upo lang sa mga simbahan natin, yung mga islaw palitaw lang, yung pupunta lang pag anniversary, sports fest, ganyan, yung mga kainan, yung mga ganon, wala kang asahan dyan. Konti problema lang dyan. Oh, bye. They are fair weather friend. They would abandon the ship and find another. Pero yung mga may bahagi sa church,
hindi po aalis yan. Maaaring yung pastor paalisin yan, pero hindi yan aalis. Isa na lang na kwento. Napunta ako sa church sa Palawan. Pagdating ko doon, first time ako sa Palawan, Nara, anniversary. Nakupo ko, yung pastor galit na galit, fighting mood, combative. Kayo mga gaganto-ganto, huwag kayong gaganyan, lumayas kayo! Malis kayo! Ano ba itong napunta ako sa ibang? Nag-preach ako, ganito ang espiritu. Pinag-preach ako, kumakain kami ng pastor, i-preach pa ako ng mga pastor. Ba't naman galit ka? Ba't naman napaka-gastang mo sa tao mo? Sabi sa akin, salamat pastor. Hindi, kasi ka lang pastor, mag-alala. Hindi na alis kasi, ako lang ang baptist dito. Yung susunod na baptist, 60 kilometers yung pero dito, cheap, dito maraming baptist dito. Maraming mga ano. Pero, those people who have invested and have put something from their heart into the work of God, sabi nga, come hell or high water, they will stick, they will stay with you until the Lord Jesus Christ returns. May halaga po, wala pong libre. Ang pagpunta sa langit, libre. Di ba maganda yun? Ang pagpunta sa langit, libre. Kasi ang nagbayad, si Jesus Christ. Kasi hindi mo naman kayang bayaran. Only Christ can do it. Pero yung paglilingkod, kaya ang ikalawang bahagi po, pag nagpatayo ka ng building, meron pa yung tinatawag na finishing. Alam niyo po yun? Finishing. Anong mas magastos? Foundation o finishing? Finishing. O tapos pa nun, meron pa yung mga furnishing. Hindi ba? Furniture. Lagyan pa ng mga furniture. Naku, hindi po libre. It's hard. Magsasacrifice po tayo. Every Sunday, you will come to church. Ating ka ng Sunday school, yung mga teachers, magtuturo, mag-aaral. Pag meron kayong konting project, bibili kayo, magko-contribute kayo. Kahit na medyo kailangan mo na yun, bibigay mo pa yun. Pagka meron may overnight prayer, kahit na puyat ka, pupunta ka to pray. That's how the work of God will grow. And then, alam niyo pong kasunod yan, maintenance pa. Maintenance pa. Pinakamahirap sa lahat, maintenance. Lalo sa babae. Habang tumatanda ang babae, nagmamahalang maintenance. Parang kotse. Ay, bakit? Okay lang po, maman. Totoo naman po yun. Alam niyo, di ba? Habang ang mga dalaga ay dalaga pa, wala masyadong maintenance siya. Pero habang tumatanda, gumagastos. Di ba? Para makalabas ng bahay. Kasi pag hindi maintenance, di ba? Mahirap. Di ba? Ganun po yun. May-maintain mo yung kuryente. Yan, pintura. Teka, gusto wala ito. Hindi po ito pwedeng automatic yan. Nagbabago yan. Kusang gumaganda habang tumatagal. Wala pong ganun. Yan po ay mabubulok, maghihina po yan, no? Pakisabi kay Mayor po. Pero dyan mga, may kakailangan eh. At tandaan po ito, Pastor Josh. Habang ang gawain ay lumalago, akala natin minsan, uy, blessing lumalago. Pero the more the work grows, the more expenses, the more maintenance are needed. Kaya nga ang sabi po dyan kanina dyan, grow it. It will grow it into a holy temple. Alam niyo, pinakamaganda later on, next year, pagbalik namin dito, mag-celebrate ng 1-year anniversary. Chick, balik kayo ha. Ma'am, balik po kayo ha. Okay, ma'am, balik kayo ha. Sama niyo na si Mayor ha. Okay. At sana makita natin na madoble yung mga bilang. Pero pag nadoble yun, doble din yung sakit ng ulo mo, Pastor. Totoo lang, no kidding. No. Yun talaga eh. Yung mga malalaking negosyante, minsan nainggit lang tayo. Bakit ang sakit ng ulo niya na? Yung isipin lang nila paano mandaya sa tax, hirap na yun. Pero kung ikaw ay atin lang po naman yun. Biro-biro lang po yun. Diba? Hindi kayo nagtitinda lang dyan ng ano, yung may lamesa dyan sa kanto. Tapos kami nga po, talabas yung kusimilya. Maglalagay siya ng kain ng palayo, maglalagay ng mantika, magagawa ng turon, ng banana queue, di ba? Ganun lang. O, simple lang, maliit lang. Ano? Pero wala kong masyadong iniisip yan. Pagkatapos na, ubus na yung mga steak, o tulog na yan, nood na yan ng Netflix, ganyan. Pasyal na yan. Tapos, kaya na-invite tayo sa doon sa mayayaman, ang laki ng problema niyan. Di ba? Alala ko tuloy si Dolphy. Sabi ni Dolphy,
Marami kayong naiingit sa inyo, kayo sa akin kasi sabi nyo, ako, marami akong mga babae sa buhay. Sabi niya, A to Z, Alma, Sasha, pinatusin sa Pero akala niya naiingit kayo sa akin. Sabi, ang hirap po, ang dami kong anak. Pag umaga, pila sa akin, baon ko tayo, baon din. Pagka Pasko, hindi ko alam gusto ko magnunod si Buena, nag-aaway-aaway. O, kita nyo na? Kaya, tama lang yung isa, chip-chip, isa na. Tama na, yung isa ka lang, hirap na hirap tayo pakisamahan. Hindi ba? Ibig sabihin, sometimes, pag tumingin tayo sa mga pastor na ang lalaki, walang kailan yung problema niya. Pag 200 na yan, 200 yung problema mo. Habang konti pa yan, na-enjoy mo pa yan. But, the blessing and the grace of God will always be sufficient. At ang sabi niya dun sa huling verse, and the habitation of the Holy Spirit. Minsan pag may nakita tayong building, ang unang tanong, sino kaya nakatira dyan? Ganda ng bahay. Nais ko pong sabihin sa inyo, ang nakatira po dito, ang Holy Spirit of God. This church is inhabited by the Holy Spirit of God. Pastor Jas, siya ang magbibigay sa iyo ng lakas. Siya magbibigay sa iyo ng wisdom. Sapagkat kung sa iyo lang, at kay Pastor Sosa lang, wala kang makukuha dyan. Wala kang makakasama dyan. Diba? Pabarong-baro lang yan, pero wala yan. Pabarong-baro lang. Dahil ka nagkamuli-mali po. Sorry. Dahil karga na. Ito sabihin, ang gawain ng Diyos hindi nakukuha sa human wisdom, human ingenuity, human intelligence, human skill, wala po. Ang gawain ng Diyos ay spiritual. Ang kapangyarihan mo, Pastor Jas, would come from the Spirit of God. At sabi ng verse na yun, and the temple of God is inhabited by the Holy Spirit of God. Mga members sa Jesus Christ Baptist Church, congratulations, sumabot kayo sa time na ito. At masaya kami maging saksi ng inyong munting pagbubuo. At huwag niyong kalilimutan, kaya po ninyo yan, hindi sa inyong sariling lakas. Sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me, because God and the Holy Spirit is by your side. Sa ating pong conclusion, kung meron po sa ating kalagitnaan ngayon dito, hindi mo patiyak pag ikaw ay namatay, sa langit pupunta. Dahil mo samantala hindi ng pagkakataon na ito, bagamat ito ay organization, pero samantalahin po natin. Kung hindi mo patiyak pag ito ay namatay, sa langit pupunta, pwede mong matiyak, kaibigan. Sapagkat si Kristo ay inaalok niya. Ang sabi ng Roma 6:23, ang regalo ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Ang gagawin mo lamang ay tatanggapin mo siya. Magtitiwala ka. Hindi ang reliyon, hindi ang sariling kakayahan mo, but only Jesus Christ. At pag pinagtiwala mo siya, sinampalatayanan mo siya, meron kang buhay na walang hanggan at hindi po siya nagsisinungaling. At sa mga kapatiran po nandito sa ibang mga simbahan, sana po ay nagkaroon po ng pilamsik ng paalala sa inyo na ikaw ay isang bride, na ikaw ay isang gusali, na ikaw ay isang katawan. Pagbalik nyo sa inyong mga kanya-kanyang iglesia, remember those basic things. Tayo pong lahat ay yumupo at tumikit at manalangin. Bago ko po igawan ang benediction at ibalik kay Pastor Sosa bilang punong abala ng gawain, nais ko lang pong samantalahin ang tugon mula para sa salita ng Diyos. Sa ating pong kalagitnaan ngayon, meron po bang isa o dalawang magsasabing, Pastor, bagamat hindi yun ang buod ng iyong mensahe, pero napasadahan mo po na ang kaligtasan ay hindi sa reliyon, hindi sa mabuting gawa, kundi kay Kristo lamang na nagmahal, na ibinigay ng Diyos, na pinanganak ni Birhen Maria, na namatay sa krus upang tubusin ang ating upang bigyan tayo ng isang kaligtasan na natitiyak, nasisiguro, at nalalaman. Yan po yung kaligtasan mula sa Biblia. Kung kaibigan, hindi yung patiyak na pag ikaw ay namatay, sa langit pupunta, pero sa iyong puso, nandoon ang iyong pagnanais, na malaman, matiyak, matanggap po ang regalo na buhay na walang hanggan. Sa oras nito, ay nais kitang ipanalangin, nais kitang tulungan sa panalangin, at isama rin sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Yesus. Kung meron pong isang ganyan, huwag mahiya, habang lahat ay nakayuko at nakapikit, nananalangin, wala pong nakatingin, at ang only God can see us, hindi po magsasabing, Pastor, nais ko pong ipanalangin mo ko. Gusto kong matiyak ang pagpunta sa langit pag ako'y namatay. Gusto kong matiyak na ako'y may buhay na walang hanggan. Nais kong tanggapin si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kung meron pong ganyan, huwag mahiya, itaas mo lang po ngayong kanang kamay at pagkatapos ay ibaba mo na. Meron po ba? Sino po?
Salamat po, pakibaba na po. Salamat po, pakibaba na po. Meron pong dalawa. Sino pa po? Meron pa po ba? O pamaya, Pastor. Nais ko, hindi pa po ako tiyak. I'm not sure when I die, heaven will be my home. Pero nais ko pong matiyak. Pwede ba isama mo ako sa panalangin, Pastor? Meron pong dalawang kamay. Meron pa po ba? Sa banda rito po, sa bandang labas, on this side. Meron po ba? Pastor, pag-pray niyo po ako. Isama niyo rin po ako. Hindi pa po ako tiyak. Pero nais kong matiyak. Sa banda rito, meron po ba? Tapos wala yung kanang kamay at ibaba mo na agad. And I know what you mean. Meron po sa bandang unahan. Meron po ba dito? Meron po ba? Bukod sa dalawang kamay ngayon. Kung wala na po, let us pray. And then pray with me. Tulungan ko po yung dalawang nagtaas ng kanilang kamay. Kung maaaring hindi ka nagtaas ng iyong kamay, but deep down in your heart, you want to receive Christ, you can pray with me. Sabi ng Bible, sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Tayo po'y manalangin. Sumunod po kayo sa inyong kinaupuan, tahimik, mula po sa inyong puso. Gabayan ko po kayo sa oras na ito. Mahabaging Diyos, habagan mo po ako na isang makasalanan. Salamat po kay Jesus. Siya'y namatay para sa akin. Tawarin po ninyo ako. At tinatanggap ko po at nagtitiwala po ako kay Jesus bilang aking tagapagligtas. Pagkaloob niyo po sa akin ang buhay na walang hanggan at iligtas ang aking kaluluwa mula sa kapahamakan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at pagliligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dear Father, bless each one that has come today, every pastor, their wives, and every member from different churches. May your anointing power and grace of wisdom